Hello, hello, hello everyone! Samahan niyo kami sa pag-inom ng mainit na tsaa dito sa 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. Let us praise the Lord And give Him thanks. at mag-hello ka. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat ng mga taga-subaybay. Ayan, so kitang-kita nyo ha, siya'y nagbalik. Siya ang ating kasama nung nakaraang Lunes, dito pa rin sa ating serye, Moving Onwards in 2024. At sabi nga natin, marami pa tayong itatanong dahil meron pa tayong mga bagay-bagay. Kasi ang una, at natuwa tayong lahat dahil sa isang kahilingan niya sa Panginoon, sa kanyang panalangin kay Jesus, laging dagsa ang nagiging kasagutan. At ang nakakatuwa doon, yung kanyang graduation outfit ba yan? No, na isa lang naman. At dinamay din niya yung kanyang friend. Pero dumami ang ibinigay ng Diyos. At siksikliglig at umaapaw dahil hindi lang yon ang ipinagkaloob sa kanya, talagang tuloy-tuloy nagmo-move on siya. At siya ho yung pinakamagandang halimbawa ng moving onwards. Kasi nabanggit niya sa atin nung araw na hindi niya nakita ang kanyang ama, pero hindi siya nagtanim ng sama ng loob. So Edith, babalikan ko lang yung punto na yun kasi pag gusto natin mag-move on sa mga relationships, di ba? Number one key is forgiveness. Pero ikaw, sabi mo nga, wala kang idea sa larawan ng iyong tatay. So paano mo kinaya yon at anong masasabi mong advice sa mga lolos and lolas pag pumapasok din sila sa ganung pangyayari sa mga apo nila, sa mga anak nila? Para po doon sa ating mga lolo-lola, meron pong nangyayari talaga po na yung mga apo naiiwan ng kanilang ama. Wag na po natin dagdagan yung sama ng loob ng mga apo nyo. Unawain na lang po yung pangyayari kasi meron pong mga bagay-bagay na hindi naman po rin nila kagustuhan. Ano nangyayari sa bawat apo ninyo. Bagkus po, tulungan niyo po sila na makaahon dun sa bigat ng dinadala nila. Ayun po. So parang sa'yo, wala akong nararamdaman talaga na bitterness, Edith, na talagang nakangiti ka lagi, kahit kung ano-ano mga pinagdaanan mo sa buhay. Ganyan ba talaga nature mo? Di ka ba marunong magalit, Edith? Marunong naman po, kasi lahat naman po tayo marunong din minsan magalit. Pero ang iniisip ko na lang po is, ang dami po kasing magagandang ginagawa sa akin si Lord. Naisip ko lang na kalimutan yung mga bagay na nagpapasakit sa kalooban. So hindi ka talaga nagtatanim ng mga negativity sa iyong puso? Ay, hindi po. Lagi ko po sinasabi na sa sarili ko na gawan lang kita ng kabutihan. And then kung ano yung ibalik mo, okay lang kung wala. Wow, very positive yan So magtatanim ka lang ng anything good doon sa iyong kapwa. Kung may balik, salamat. Kung walang reward, salamat pa rin. So mukhang angkop yan dito sa aking isi-share sa inyo. This is a quotation from San Carlos Borromeo o St. Charles Borromeo. Ang sabi niya, if we wish to make any progress in the service of God, we must begin every day of our life with new eagerness. Ulitin ko yung last part. We must begin every day of our life with new eagerness. So ang ganda na reminder sa atin, at mukhang yan din ang dinadaanan mo sa iyong buhay, yan na naging pananaw mo, Edith, na laging something new, lagi kang eager beaver. So yung mga progreso, ay paano mo nga ba ibinalik ang kaluwalhatian sa Diyos matapos ipagkaloob sa iyo lahat ng mga hinihingi mo mula sa Diyos? Nagkaroon po ako ng kakilala, si Tita Vicky Vicente. Siya po yung nagpa sa amin ng PSI. Mula dun po sa leadership seminar na yon, mas naintindihan ko po yung kakayahan ko. And nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng foundation na tatanda ka rin. Ito po yung kasama dun yung mga papunta sa pag-senior po, pag lola at lolo. At hindi lang po yung
porkit lolo ka na, hindi ka na pwedeng bigyan ng kasiyahan o hindi ka na pwedeng Edith, maging balikan masaya. natin. So, ikaw ay nag-undergo muna nung seminar na PSI. Opo. Is that a seminar? Leadership seminar. Leadership seminar, parang psycho-spiritual integration seminar. At yun ang naging paghahanda mo para makapasok ka dito sa panibagong apostolate at mission para sa mga matatanda. Anong pangalan niyan? Tatanda ka rin. Parang galit ka. Corporation. Tatanda ka Ayun po rin. ay tatanda ka rin. Pangalan talaga yan. Oo, Yan ay opo, na foundation o foundation. programa? Foundation po para sa mga matatanda. Ayan, so si Tita Vicky ang nangunguna dyan. Tita Vicky So Duterte. tatanda ka rin. Kasi pagka naririnig natin yung mga salitang yan, parang minsan offensive no? Tatanda ka rin. Pero maganda, itong tatanda ka rin na foundation ay tumutulong definitely sa mga matatanda. Opo. So ano ba ang ginagawa ng foundation na ito? Nagkaroon po, taon-taon po, binibigyan po natin ng pagpapahalaga yung mga matatanda, ang mga lolo-lola natin, lalong-lalo na po sa part ng Tondo, kasi alam naman po natin na ang mga lolo't lola doon ay hindi na nagkakaroon ng kakayahang magsaya. So katatapos lang po nung pagbibigay namin sa kanila ng Christmas party, hindi po porket matanda na sila, hindi na sila pwedeng mag-Christmas party. So doon po sa Christmas party, ang bawat lugar ay binibigyan po ng stamp para meron po silang konting gifts para po meron silang ihahanda ay nanda nila nung nakaraang Pasko at Bagong Taon. So konti lang po yun pero para po mapasaya sila. Binigyan din po natin sila ng mga palaro, mga kasiyahan, programa at pinakilala po yung mga napaloob doon at pinakain din po sila ng isang fast food para po maging masaya sila. Mapil po nila na importante pa rin sila, importante pa rin po kayo mga lolo-lola. At meron din pong time na pinapagrupo po sila 5-5 at pinapabayaan po sila mag-usap ng mga iba-ibang topic po na para sa kanila. Magkaroon lang po sila ng bonding. So Edith, ayan, nababasa natin sa chat box, sana all. Pero sabi mo yan ay sa gawing Tondo lamang. Opo. Saan bang lugar ng Tondo? Malaki ang Tondo eh. Doon po sa kung babalitaan nyo po o napapanood nyo yung mga lugar na Happy Land, Aroma, Katuparan po, yung mga nandun po sa Magbil, Magsaysay Village po yon at lugar po sa malapit po sa Don Bosco Church ng Tondo. At doon din po sa mga nasa ilalim ng tulay. May mga lolo't lola po tayo na nakatira lang po sila sa ilalim ng tulay. Minsan po doon lang sa kariton or sa mga sidecar. So Edith, yung mga nakatira dun sa ilalim ng tulay na lolos and lolas natin, wala silang pamilya? Meron po, pero kaya lang po dahil sa kahirapan, ayon po doon sa pag-iikot ko, sa sa kanila, pakikibanding, pakikihalubilo, napag-alaman ko po na karamihan sa kanila ay galing ng probinsya, nagpagsapalaran dito, sinama sila ng mga anak nila, dito na nakapag-asawa, mga anak nila. So, sa kahirapan, mahirap po umupa, mahal pala sa Manila. So, hanggang napadpad po sila sa mga ilalim ng tulay. Meron po tayo doon sa Happy Land na sobrang tanda na po niya, nagtitinda po siya ng kakanin, pero ang bahay po niya may malaking butas sa bubong. Kaya tinulungan din po siya ng tatanda ka rin na kahit papano, mabigyan po siya ng Christmas gift para mapasaya siya. So Edith, ang kahanga-hanga dito, hindi yung mga binibigay niyong gifts, pero natuwa ako sa binanggit mong pananalita na ang sabi mo, sa iyong pakikibanding sa kanila. So hindi ka lang nagsusurvey. So yung foundation mo ay hindi lang para mamigay ng ayuda na matatawag, mga gifts, di ba? At pagpapakain. Pero sinabi mo, nakikibanding ka sa kanila. So, pakiramdam ko ang mga lolos and lolas natin, yun din ang kailangan. Hindi mo kailangan maging mahirap, pero bilang tao, may pangangailangan ka, no? Na gusto mo pa rin na may time makipag-bonding sa'yo, ang mga mahal mo sa buhay, at nagkataon dito naman sa mga mahihirap nating lolos and lolas, ang sabi mo, natutunan mo sa pakipag-bonding sa kanila. So, ibig sabihin, nagbababad ka sa kasama nila. Opo, pag wala pong time na tapos na sa trabaho, nasasalubong ko sila, nakikita ko sila sa kalsada, binabati ko po sila.
At lagi po nila pinapaalala, sa susunod ulit na Pasko ganyan po, para maalala sila. Lagi po nila sinasabi na, pag nakikita ka namin, napapangiti kami kasi hindi mo kami ini-snub. So Edith, sa totoo lang, sa iyong karanasan, paano pag nagkikibag-banding ka, pero wala ka namang dala, wala ka namang bitbit, wala ka namang ibibigay sa kanila, kumbaga, panahon mo lang talaga yung binibigay mo, ano yun, na-appreciate ba nila yan? Opo naman, kasi yung mga lola, simple lang po naman ng mga ano niyan sa buhay. Yung pag makikita mo po yan sa karsada, mga may hawak na kape, sasabihin nila sa akin, kape tayo. Sasabihin ko lang po sa kanila, hello po, good morning, kumusta po kayo? Kada po yan makita ko sila yung matatanda. Kaya yung barangay po namin, binibiro ako, ba't di ka tumakbo? Lahat kami kilala mo. Iboboto ka namin. Ganun po lagi sinasabi. Sabi ko, hindi po. So saan mo hinuhugot yung kagandahang loob mo, Edith? Nakita ko po kasi ito doon sa mga madre at mga pare. Lumaki po rin po kasi ako sa asilo. Tinuruan kami doon na umaga pa lang, magdadasal na, kabisado po namin memorare, kabisado po yung rosary. Tapos po, every morning before going to school, kailangan po magsimba. Naka-jumper kahit po mainit, pero lahat po kami nasa harap ng altar. Hindi po kami nasa likod. Dahil nasa likod po namin mga madre. Bawal po maglikot. Pagtapos po nung bago kumain, dasal na naman. After dasal, pagdating po ng hapon, mag-iikot sa quadrangle, magro-rosary. Ganun po, pati sa school po ganun. So yung buhay mo talaga ay isang biyaya, no, na binigay ng Diyos kasi ang daming tao, karamihan sa kwento mo ay pare at madre, no, ang tumulong sa iyo mula sa Canossian, ngayon naman Vincentian ba yan? Opo. Mga tumulong sa asilo, no? So mga DC. Doon po ako nag-aral ng high school kasi hindi ko na po pinangarap dahil nga sabi ko, eto na yung damit na binigay, graduation na ng grade 6. So parang feeling ko po, doon na lang mag-e-enjoy. Pero nagdasal pa rin ako. Hindi pa rin po tumigil si Mother Liway na para po feeling niya, anak niya ako, hampon niya ako. So tinulungan niya po akong mapasok sa Colegio de San Vicente de Paul para po makapag-aral ng high school. Ayun po, hanggang pagdating naman po ng college, yung CTCFI, so nilid po talaga na makapagtapos ka. So ngayon, nakapagtapos at maganda na ang buhay, pero tumutulong ka dun sa foundation ng Tatanda Ka Rin. Tapos ganun din, active ka pa rin sa Canossian. No? I-hello mo nga tayo, mag-hello ka sa foundation Hello po, Father na yan. Giovanni, Ate Tess Carmelo. Anong pangalan ng buong foundation? Hello po sa buong pamilya ng Canossian Tondo Children Foundation. Lahat po kayo dyan sa CTCFI. Hello po sa Talita Kumi. Hello sa inyong lahat. At alam ko na nagbabalik ka rin ng iyong pasasalamat, hindi lang sa pamamagitan ng mga apostolate na yan, aktibo ka rin sa mga parokya. Anong ginagawa mo naman sa mga parokya? Sa ngayon po, ako po ay isang member ng choir sa Don Bosco Church. Sa New Friends. Hello mga taga New Friends, choir ng Don Bosco. Hello sa inyong lahat. So ano yan, every Sunday ba ang inyong kanta? Meron pong every Sunday, meron pong mga request, every Saturday evening, 6 o'clock. Sunday po, 4:30 p.m. ang Mass. Yun po. Ayun, so talagang parang ang dami-dami mong oras sa iyong kamay. Kahit na meron ka ng career, nag-apostolate ka pa, tapos ngayon sa iyong parokya, talagang nagsiserve ka pa rin sa capacity mo bilang member ng music ministry. Ayan, so may oras pa ba sa love life? Meron naman po akong nakilala, neto lang. Kasi sabi po nila, why don't you, na baka may makilala ka pa. Wala po talaga akong isip na gano'n. Kasi sabi ko po, pag binigay ni Lord, kahit hindi pa huli, okay lang yon. Tapos yun po, hindi na-meet ko lang naman po siya, hindi dun sa mga apps na parang nag-comment lang po ako sa isang post, and then,
kinoment ko lang, tapos nag-react siya. So, yun na po. So Edith, aabangan namin ang love life mo, kung ano mangyayari sa mga susunod na kabanata, no? Kasi part yan ng moving onwards in 2024 at dahil nagsisimula pa lamang ang taon, marami pang pwedeng mangyari. So gusto kong balikan, Edith, no? Kasi hindi madalas, no, na nakaka-interview ako ng isang taong matapang na nagbabahagi na naging biktima ka ng mga pananakit, di ba? Opo. Physical abuse nga na tinatawag, na hindi naman intentional siguro, kaya na-clarify naman natin yan. Pero yung panahon na yon na nasasaktan ka physically, yun munang sa katawan mo, pinapaload ka sa asin. Sa munggo, halos isilid ka sa... Binubugbog. Talagang bugbog, as in Opo. bugbog, sa paks, sampal. Maraming sugat. Meron kang sugat talaga, nalalatayan Opo. ka talaga. Nung nangyayari yun sa'yo, buti hindi ka nag-stow away, hindi ka tumakbo, hindi ka lumayas. May time po na lumalayas, pero doon lang po sa Canao siya pupunta. Iikot lang po doon. Tapos, pag nakita po ako nila Sister Liway, gagamutin niya po yung mga sugat ko. Parang nawawala naman po kasi papakitaan niya ako ng chocolate, papakainin. Parang nawawala po yung sakit. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ka ng ikalawang tahanan. Opo. Nagkaroon ka ng takbuhan. Nasabi mo nga, si Lola Madre Liway. Liwayway. Liwayway ang tawag mo sa kanya. So, ibig sabihin, nung nangyayari yon, parang nawawala na yung sugat na nararamdaman mo. Pero sa isipan naman, kasi ang sabi nila, ang bata, pagka nalalatayan, naglalatay din yan sa alaala, sa isipan. Yun ba nangyari sa'yo? Opo, hindi naman po makakalimutan yon. Pero yung sakit, saka yung reason, bakit, ayun po yung naintindihan ko. Tapos, wala pong mga kapatid, pero sa simbahan, ang dami po kasing mga ate, mga concern po sila, pati po sa welfare ko, kung kumain na ba ako, ganyan. Pati mga assignments, natulungan nila ako. Ano nga po ngayon, lahat na po sila successful. Isa nga po, ng POEA. Hi, Ate Joyce Turla Sanchez. Isa na po siyang head. Ang mga ate ko po ay rin po head ng DOH, kay Ate Presi San Juan. Ang dami po nilang achievement sa buhay na binigay din po ni Lord kasi naging mabuti rin po sila sa iba, sa katulad ko. So, let us praise the Lord. We give Him thanks. Pinupuri natin ang Panginoon kasi kahit na hindi maganda yung pinagdaanan ni Edith, pero ramdam natin yung buhay ang simbahan. Sa pamamagitan ng parokya, sa pamamagitan ng Canossian Foundation, parang lumawak yung pamilya mo, parang lumaki yung pamilya. Tapos every time na bumabati ka sa mga taong dumaan sa buhay mo, may ngiti talaga sa iyong mga labi na ibig sabihin naramdaman mo that you belong to a family. Yung sense of belongingness. Ang punto natin dito, lolos and lolas, hindi natin maiiwasan na may mga pangit sa ating nakaraan. Pero ngayon na may biyaya tayo ng kasalukuyan at gusto natin mag-move onwards, ang daming biyaya na nasa kamay natin. May kakayahan tayo na maging kapamilya din ng ibang tao. Kasi kung hindi ganito ang pangyayari sa setup mo, di ba? Pangkaraniwan yung bata lalayas, mapapalungi ng landas, mapapahamak sa kalye, sa kalsada. Pero dahil may ganitong foundation ang Canossian at may parokya, may mga kuyas and ates na tumutulong, talaga namang naiayos ang iyong landas. Pero kumusta naman ang iyong puso? Mabuti naging madali sa'yo na unawain si Nanay Lydia. Noong una po, hindi. Kasi feeling ko po, ibang tao siya eh. Pero unti-unti po, pinapaliwanag po ng mga madre na nanay ko siya and sinasabi nila na ganun talaga, paghihirap. So, hindi naman niya gusto yung nangyari. So, inisip ko po na nanay ko pa rin siya. Tulad po ni Mama Mary, lahat po tayo may nanay. Yung po inisip ko na, hey, bali, wala naman na yun. Para po kasi yung sakit, mayroon puro magaganda po yung dumarating. Iba po yung balik iba po yung ginawa ni Lord sa akin.
So, kumusta ngayon ng Nanay Lydia? Ilang taon na po si Nanay So Lydia? ngayon po, kumbaga po, ano nyo na po siya, mga lolo-lola, 85 years old na po siya. Malinaw pa rin naman po yung kanyang mga mata. Nakakaupo naman po siya, nakakagalaw pa. Na-assess niya po yung sarili niya. Binibihisan ko po siya. Minsan pinapaliguan, pero alam niyo naman pong mga lolo-lola nagagalit pagka paligo ang topic. So, Parang totoong ikaw talaga nag-aalaga kasi alam na alam mo yung pag-uugali ng lolos and opo. lolas. Matampuhin po ang nanay ko. Kaya ganyan po ang mga lolo-lola. Hindi naman po kasi parang baby na po natin sila. So, ang mga lolo po, wag pong yung magsasawa kayo na alagaan sila. Kasi darating din tayong lahat dyan sa lugar na yan. So, hindi man ganun yung gawin sa atin, pero merong darating na mag-aalaga sa atin. Totoo yan, ano? So talagang kung paano ka naging madiskarte sa buhay, kaya mong paglingkuran ang taong bayan, di ba, sa different capacities mo, sa pagsiservisyo. Service-oriented kasi ang naging buhay mo. Kahit ngayon na manager ka na, service-oriented pa rin yan. Pero nakakatuwa ho, dala ng pagmamahal ng isang Edith sa kanyang Nanay Lydia, kayang malusaw ng Diyos, no, yung mapapait na karanasan at kaya itong i-convert sa something positive, no? Something healthy, at ngayon ay very loving na nag-aalaga kay Nanay Lydia. So Edith, isa kang biyaya, no, galing sa Diyos dahil kaya mong ibigay ang sarili mo sa pag-aalaga kay Nanay Lydia. Medyo natawa lang kami kasi parang alam na alam mo na pag tumatanda na yung tao, issue na sa kanya yung pagpapaligo. Opo. Parang kalbaryo sa kanila pag Opo. pinapaliguan. Ngumingiti kayo, lolos and lolas. Yung mga bata-bata pa dyan kasi mga kaka-senior pa lang. Tandaan nyo, may dialogue si Edith kanina, tatanda ka rin. So aabangan natin yun, ano? Kasi totoo may nangyayari pagka tumatanda na yung isipan, minsan hindi na nahahabol, di ba? Yung oras para maligo, parang sasabihin niya sa'yo, kakaligo ko lang. Di ba? Ganon. Tapos minsan kakakain pa lang, kakain ulit, di ba? Parang pahin kape. Kain ako, di ba? Katatapos lang po kumain, sasabihin, wala ba akong tanghalian? Magugulat po ako. Sabi ko, kakakain mo lang na yan. Buti nga sa'yo, wala kang wala kang biyenan, wala kang manugang, wala kang Wala po. ganon. Pero di ba minsan sa pamilya, nagiging cause of concern yan. Kasi pag nagsumbong yung matanda, hindi niya ako pinakain. Huwag ho Opo. kayo agad-agad naniniwala doon sa sumbong. Kaya ang mahalaga siguro, meron tayong board, di ba? Para doon sa mga nag-aalaga na nagte-take turns, may checklist kayo na nakainom na to ng gamot, nakakain na ito. Ang mabuti po kay Nanay Lydia, wala po siyang maintenance kahit Wow. Nagulat nga po yung doktor nung dinala ko siya for check-up kasi medyo sinipon siya at inubo. Akala po nila COVID. So, nung chinek po, negative. And lahat po nung vital niya is perfect. Wala siyang high blood, wala siyang sugar, hindi po siya diabetes. Wala po, talagang normal lang po yung kanyang vital ng body niya. Aba, napakaayos pala ng kalusugan ni Nanay Lydia. Let us praise the Lord. And thank Kasi sigurado, lolos and lolas, yung mga nag-senior na, automatic, mga tambay yan ng mga laboratory test. Opo. Hindi na mo lang tambayan ng mga seniors, no? Parang regular check-ups talaga. At alam ko na ang wish nila, sana katulad ni Nanay Lydia, na walang maintenance. Napakagandang biyaya yan ng Diyos. At ibig sabihin ngayon nanonood si Nanay Lydia. Opo, nanonood. Kasi yan, kung maliwanag pa tawa. no? Nakikitawa din yan. Opo. So, meron, kung i-interviewin natin dito sa oras na to si Nanay Lydia, ano kaya ang mensahe niya sa'yo? Sabihin niya na, sorry anak. Alam kong mamingin siya ng sorry. And natutuwa siya. Lagi niya akong sinasabihan na pag-aalis na ako, pag magpapaalam ako, Nay, alis na po ako. Sasabihin niya, pagpalain ka ng Diyos, puro po sa Diyos. Parang nagbago lahat. Talaga. Kaya it's never too late to change, no? Laging may pagkakataon, may panahon. Pero ang ganda niyang mensahe na yan na tayo,
yung mga naiiwan lagi sa bahay. Pag may aalis sa ating mga tahanan, sana yon, no, yung blessing, ano sinasabi sa'yo? Pagpalain ka ng Panginoong Jesus, ni Maria, ng Banal na Espiritu Santo. Mahaba na po yun. Kompleto talaga, militanya talaga Opo. sa tuwing aalis ka. Pero ang ganda po nun, ano, lolos and lolas, para hindi ang pabaon natin ay pighati, hindi bitterness, di ba? Talagang hindi mga habilin na, oy, bili mo ako ng ganito. Hindi. Lagi po si nanay na parang doon sa mga, na-realize niya siguro yun. Kaya parang binabalik niya yung baligtad, kabutihan naman. Oo, so nakakabawi naman talaga. At tingnan nyo, nabigyan pa ng biyaya na humaba pa ang kanyang buhay. So matapos itong mga kalbaryong dumaan sa buhay mo, may mga kaluwalhatian din. At nabalitaan ko, nakagagaling mo pa lamang sa abroad. Ano ba Opo. ginawa mo? Nag-shopping ka ba sa abroad? Hindi po. Ako po yung isa doon sa 10,000 participant na Pilipino para po sa World Peace. Ang lahat po ng kasapi ng TM Transcendental Meditation, pumunta po kami sa India para po ipag-meditate yung nagaganap pong kaguluhan sa ating mundo at sa iba-ibang lugar ng bansa na meron po mga gera, ganon, para po ma-neutralize and maisip na't maalala na hindi po atin ang mundong ito. Binigay po ito sa atin para mahalin. Hindi po tayo para magpatayan, mag-away-away. Ito po ay huwag natin kalilimutan, mga lolo-lola, na ito po ay galing sa Diyos. Biyaya po ito para sa ating lahat. At lahat po, hindi po natin to dapat sarilinin o angkinin para at dumantong sa mga patayan at kaguluhan. Na ang nahihirapan po ay yung mga sibilyan, hindi naman po kasali sa pinaglalaban na pag-aaway. So nakakatuwa naman mapakinggan na isa ka sa magre-represent ng bayan natin for World Peace. Opo. Parang pang Miss Universe lang ang dating, Opo. no? Pang World Peace. At ang nakakatuwa dito, lolos and lolas, paano umikot yung buhay? Kung paano siya naging biktima ng hindi magandang kahapon, hindi ba? Pero ngayon ay instrumento siya. Nagbabalik talaga hindi lang sa Panginoon, kung hindi para sa mundo. At ang kanyang hatid ay kapayapaan, ang biyaya ng world peace. Talaga namang ang edit dumatol talaga ay hindi lang pantondo, pang universe talaga. Kaya alam nyo, lolos and lolas, sabi nga nung mga nauna pa natin na bisita, di ba, maging influencer. At sa araw na ito, nakita natin na may mga tao na nagbigay ng kanilang pagmamahal. Hindi lang kanilang pagmamahal, kundi pagmamahal ng Diyos na dumaan sa pamamagitan nila. Salamat sa mga foundation na tumulong sa iyo. Salamat sa mga taong nagmagandang loob na naging ikalawang pamilya mo at ikalawang tahanan. So Edith, ano ang iyong mga panghuling pananalita para sa lolos and lolas natin para maging maganda ang kanilang pagtanaw moving onwards in 2024? Mga lolo-lola, alalahanin lang po natin na ang bawat apo nating naalagaan ay baka isang araw po ay sila ay maging bahagi ng mundong ating ginagalawan na wag po silang saktan dahil sila po ay bigay sa atin ng Panginoon at para po ang kalakihan nila at kamulatan ay pagmamahal at pagkilala sa Diyos. Let us praise the Lord! And give Him thanks. So marami tayong binaon para dito sa buwan ng Enero at sana talagang makapagpatuloy pa, onwards pa ang pagpapala ng Diyos. At ngayon ay pangungunahan tayo uli ni Miss Edith para sa ating pangwakas na panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer of Saint Francis de Sales. Lord, I am yours, and I must belong to no one but you. My soul is yours and must live only by you. My will is yours and must love only for you. I must love you as my first cause, since I am from you. I must love you as my end and rest, since I am for you. I must love you more than my own being, since my being subsists by you. I must love you more than myself, since I am all yours and all in you. Amen.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him So we'll thanks. see you again next week dito sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Thank you very much, Miss Edith Dumatol. Thank you po. Bye-bye!